ang topic po natin ngayong umaga is how to become like Jesus. Paano maging katulad ni Lord Jesus Christ? Pwede ba tayo maging katulad ni Jesus? Amen. Ha? Amen. Na ito, minsan kasi akala natin, yung pagiging, si Jesus kasi perfect eh. Perfect po si Lord. Bagamat sabi ng iba, si Jesus daw nagkasakit kasi naging tao din siya. Pero wala kayong mababasa sa Biblia na nagkasakit siya kahit napaka-busy ng Panginoon. Kahit gaano po ka-busy si Lord, never siyang na-overpatig. How to become like Jesus? Paano maging katulad ng ating Panginoon? Yun po yung pag-uusapan po natin ngayon. At how to walk in the Spirit. Yun ang maganda. Kasi si Jesus, ang sekreto ni Jesus is how to walk in the Spirit. How to walk in the Spirit. Okay? Ngayon, sige, bago po ano yan, ituro sa inyo yan, ibuklad nyo po yung Bible nyo sa John chapter 14, verse 6. John 14, verse 6. John 14, verse 6. Sige nga, pabasa nga po. Sabi ni Jesus, sa John chapter 14, verse 6, I am, very prophetic yan, very powerful the word, I am the way. Sabi ni Jesus, I am the way, I am the truth, and I am life. The life. Ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. May tatlong stages sa buhay ng isang Kristiyano. Pag sinabi mo tatlong stages, tatlong level ng isang Kristiyano. Yung children, yung youth, at yung fathers, o maturity. Ha? Those are children, those who are youth, and those who are in maturity. Sa Bible, meron yan. 1 John chapter 2. Now, maraming Kristiyano, ang nilalakaran lang is yung tinatawag natin na way. Pag sinabi mong way, ito'y tumutukoy sa salvation. Sino ang daan patungo sa Ama? Si Jesus. Sino ang daan patungo sa langit? Si Jesus. It's all about salvation. Pero, hindi porket ligtas ka na, enough na yon. Kasi, ang daan, ang way, ang salvation, ay opening journey pa lang. Doon nagsimula ang takbuhin mo bilang Kristiyano. So, nung na-born again ka, naging Kristiyano ka, naligtas ka, ang susunod naman na tatrabahuhin mo, yung malaman mo yung tinatawag na katotohanan. Kapag children ka, ang bata, panaglalakad, may tendency na madapa. Tama hindi? Ang bata, pag nilabas mo, minsan, anak, ayaw nga kitang ilabas eh. Kasi sigurado magtuturo ka na magtuturo. Ganun ang bata. Tama hindi? Ang prayer ng bata, asking. Diba? Sabi sa Matthew chapter 7, humingi, seek, humanap, at kumatok. Kadalasan, kapag bata ka pa kay Lord, ang wala kayong ginawa, kundi pag nilabas ka ng tatay mo, nanay mo, manghingi na manghingi na manghingi. Kaya kapag ang prayer ninyo, walang iba kundi manghingi na manghingi kay Lord, ibig sabihin, children ka pa rin.
Hindi masama manghingi. Pero dapat nag-level up tayo. Pag nagpe-pray ka, hindi na dapat nanghihingi ka kay Lord. Sinisik mo naman, hinahanap mo. Hanap. Hahanapin mo naman yung ano niya, yung kalooban niya sa buhay mo, yung will niya. Hindi lang kung ano yung gusto mo. Kung ano yung gusto niya sa buhay mo. Malinaw hindi? Amen. Malinaw? Amen. Ang children, pwedeng madapa. Ang young people, ang youth in the spirit. Pag sinabi mong youth in the spirit ka na o-overcome mo na yung sin. Overcomer ka na dito. Kapag hindi mo na overcome na magsimba ng linggo o hindi, children ka pa rin in the spirit. Kapag nag-struggle ka kung magsisimba ka o hindi, magpapatawad ka o hindi, still struggling with that options, may problema ka. Ibig sabihin, you are still children, child in the spirit. Pero kung kaya mo nang i-overcome yung sarili mo, kaya mo nang i-overcome yung sin, yung heart mo, kaya mong i-overcome, kaya mong i-overcome ang espiritu ng mundo, then you are youth in the spirit, young in the spirit. Kasi ang overcomer, yung mga young people. Ito po, hindi tumutukoy sa physical. Tumutukoy po ito sa spiritual stage. Ang matindi, kapag ikaw ay naging father. Kasi kapag naging father ka, sabi sa Bible, sa 1 John chapter 2, you know God. You know the Lord. Kung father ka, alam mo kung ano yung will ni Lord. Alam mo yan. Kapag youth ka pa lang, hindi mo alam. Tingin ka lang ng hingi kung anong gusto mo, pang material na bagay. Pero kapag ikaw ay youth, you are now seeking. Hinahanap mo na yung kalooban niya. Pero kapag ikaw ay father, alam mo na kung ano yung kalooban niya. Kahit nakapigit ka, natutulog ka. Alam mo na kung ano kalooban ng Diyos. Malinaw? Amen. Malinaw po ba? Amen. Now, sino sa inyo dito ang gusto nyong pigilan yung pagtanda niyo? Parang malaking challenge dito sa akin. Maga ako napalog sa sobrang stress nung kolehiyo ako. Ngayon, ito pag-usapan natin, paano maging katulad ni Jesus? Bakit? Ano ba si Jesus? He is the perfect one. Without sin and without sicknesses. Walang sakit. Healthy. Si Jesus Christ. Alam mo bakit healthy si Lord? Ha? Ang kinakain niya kasi barley. Ay, no, nagbibiro. Alam mo bakit? Alam niyo ba na yung tinapay na pinarami ng Lord, tsaka yung isda, yung tinapay doon ay gawa sa sibada o tinatawag na barley. Unlike ngayon, puro matatamis, puro sugar na ang kinakain natin. Tama? Amen. Now, edi pag-usapan natin ngayon. Paano maging katulad ni Jesus? Taas na kamay, sino gusto maging katulad ni Jesus? Amen. Para maging katulad mo si Jesus, lumalakad ka ngayon sa Espiritu. At kapag lumakad ka sa Espiritu, matindi ang epekto sa iyo nito, Ate Jo. Sister Jerilyn, mga kapatid, matindi. Paano? Simple lang. Ganito po yun, no? Ganito yun. Di ba ang tao, may tinatawag na body, may soul, at mayroong spirit. Tama hindi? Tama ba ako? Ngayon, ang pattern na ito, saan nyo ito makikita? Itong pattern na ito. Saan nyo ito makikita? Sa Hebrews chapter 4, verse 12. Basa nga po, Hebrews chapter 4, verse 12. Sino pwede magbasa? Sa Hebrews chapter 4, verse 12. Hebrews 4:12. Chapter 4, verse 12. English. Verse 12. Oh. Tagalog. Tagalog. Oh.
Ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa. Ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa. Buhay at mabisa. Mas matalas kaysa alinmang tabak na nasa magkabilay may talim. Okay? Ito'y tumatagos magisa kay buturan na kaluluwa at espiritu ng mga kasukasuan at buto at nakakaalam ng mga iniisip at binabalak ng tao. May tinawag yun ang kaluluwa, espiritu at buto. Yung buto, katawan. Kaluluwa, espiritu. So, ang tao, mayroong katawan, may kaluluwa, at espiritu. Ngayon, dun sa pattern, yung pattern ng tabernacle, yung tabernacle ni Moises. No? Tabernacle. The tabernacle of Moses. Si Lord, kinausap niya si Moses. Kasi during that time, si Moses galing sila ng Egypt, papunta sila ng lupang pangako. Bago sila mapunta ng lupang pangako, dumaan sila ng wilderness. Sa ilang. Sa ilang na yon, mga kapatid, nagpagawa ang Diyos ng toldang tipanan. O tinatawag natin, simbahan nila. Ang simbahan nila, movable. Pitch lang yung tent, nilalagay lang nila. Ngayon, ito po yung pinaka fence. Ito po yung pinaka nila, bakod. May bakod dyan. May telang bakod dyan. Ngayon, ang pinagawa ni Lord kay Moses ay mayroong may tatlong layer, division. Yung unang division, yung tinatawag natin na outer court. Pangalawang division, tinatawag natin na holy place. Pangatlong division, tinatawag natin na holy of holies. Okay? Bulwagan, Banal-Dako, at Kabanal-Banalan Dako. So, ang tao, katulad ng isang tabernakulo. Kaya tama sinabi sa Bible, ang katawan natin ay templo ng Diyos. Ngayon, paano mo sabing templo ng Diyos? May tatlong division yan. Yung tinatawag natin na katawan. Ang katawan, ito yung tirahan ng kaluluwa at ng espiritu. Pag namatay ang tao, hindi na tao tawag. Ang tao sa kanya bangkay na. Kasi ang bangkay, yun yung katawan. Ang tao, yun na. Okay, now. Merong outer court, ito yung body. Merong holy place, ito yung soul. At merong spirit, ito yung holy of holies. Tayo kasi, templo tayo ng Diyos. At yung tabernacle of Moses is also a shadow or pattern of what we are now. Okay? Now, tayo, nag-struggle tayo. Saan tayo nag-struggle? Sa soul and body. Kasi bakit? Ito yung outer court, ito yung holy place. Diyan tayo nagkakaroon ng struggle. Kasi, pag sinabi yung body, ito yung katawan natin. Dahil kay Eva at kay Adan, nagkaroon na ng kamatayan yung ating katawan. At may tendency tayo mamatay, magkasakit, pagkabulok, decay. Tama? Katulad ng isang halaman, nalalanta. So yung katawan natin, there are tendencies na mamatay tayo, manghina tayo, magkasakit tayo. Kasi nasa lupa pa tayo eh. Tama? Ngayon, yung soul natin, may struggle din ang soul. Ano ang struggle ng soul? Kasi yung soul natin, ito yung mind. Ba, tinuro ko sa inyo ito, di ba? Mind, ito yung will, ito yung emotions. Ito yung pag-iisip natin. Ito yung kalooban natin. Ito yung damdamin natin. Yan yung tinatawag na soul. At ang soul mo, tsaka yung body mo, related to each other. Pansinin nyo, pag mayroon ka nararamdaman sa katawan, hindi rin makagana na maayos yung isipan nyo. Okay. O kaya, kung meron naman kayong broken-hearted naman kayo, meron kayong inaalala, nagkakaroon din ng problema yung katawan ninyo. Tama hindi? Amen. Meron pong isang vlogger, ang sabi niya, nakakita siya ng mga Kristiyano na dinideliverance. Sa isang gawain, dinideliverance yung mga Kristiyano. Ang sabi nito, sabi ng isang vlogger, ay hindi daw totoo na ang isang Kristiyano ay pwedeng pasukin pa ng masamang espiritu. Hindi siya naniniwala kasi paano ito papasok ang masamang espiritu? Nasa sa kanya na ang Panginoon.
Sorry, hindi naiintindihan. Kasi bakit? Ang natutunan lang, information, walang revelation. Amen. Tama hindi? Amen. Kung hindi nakakapasok ang demonyo sa atin, bakit pa tayo nanghihingi ng sorry sa mga kasalanan natin? Pag nagkakasala tayo, narurumpihan yung kalooban natin eh. Amen. So, kinakailangan linisin ulit. Kung nandiyan yung Holy Spirit, paano bang Holy Spirit na pumasok yan dyan sa kaluluwa mo? Hindi. Kasi ganito yon mga kapatid. Merong isang room. Ito yung bakod mo. Ito yung sala mo. Ito yung chamber. Anong chamber? Sabihin nun, silid mo, silid. Sa loob ng bahay mo, merong anlabas, bakuran. Merong kang sala. At merong kang kung saan ka natutulog. Ito tawag ng chamber. Hello? Sa Song of Solomon, ang tawag dito, silid pahingahan. Ang silid pahingahan, ito yung spirit natin. At si Lord, ang tawag dito, human spirit. Si Lord, merong ang human spirit. Ate Shaira, nung hindi ka pa born again, ang tawag sa human spirit na yan, konsensya. Anong tawag? Konsensya. Di ba kapag gumagawa ng mali ang isip mo, mayroong concession na nagsasabi sa iyo behind your mind. Amen. At the back of your mind, someone is speaking to you that what you're doing is wrong. Kasi yung spirit na yan, yung spirit of man, ang tawag dyan moral. Yan ang boses ng Diyos. Para sabihan yung soul mo tsaka yung body mo na mali yung ginagawa mo. Ngayon, kapag namatay ang isang tao na hindi Kristiyano, ulitin ko po, kapag namatay ang isang tao na hindi Kristiyano, gagamitin ng Diyos yung spirit niya para maging witness o saksi sa lahat ng kasalanan na ginawa ng kanyang kaluluwa. Malalim ba o mababaw? May dindahin pa? Wala nang pero kaya pa naman. Ha? Kaya mo kaya? Kaya pa O naman. balik tayo salvation na lang. Pag Ha? naman. Pag naman. Balik tayo salvation? So yung Holy of Holies, eto, nung pumasok si Holy Spirit, ang tawag kay Holy Spirit, the Spirit of Jesus. Si Holy Spirit at si Jesus, iisa. Kasi ang tawag kay Holy Spirit, Espiritu ni Jesus. Nung pumasok si Holy Spirit, paano siya pumasok, sister? Si Lord, hindi siya pumapasok directly sa kwarto. Kumakatok siya, hindi siya magnanakaw. Amen. Madala sa pinto. Paano siya? Ito yung pintuan, sister. Explain ko sa inyo. Ito po kasi yung tabernakulo. Sa tabernakulo, dito may pintuan. Ate Jo, Amen. pintuan. Outer part yan. Dito may handugan. Dito hinahandog yung baka, tupa, kambing, toro. Yan. Diyan yung ihahandog. Dito naman, meron ditong hugasan ng kamay. Ang tawag ito, basin. Yung mga pare, naghugas ng kamay, naghugas ng paa dyan. Bago pumasok saan? Sa pintuan ng holy place. Dito, may tinatawag na showbread. Ano dito? Showbread. Dito nilalagay yung tinapay everyday. Naglalagay sila ng fresh na tinapay dyan. Kaya yung bread yan ninyo na give us this day our daily bread. Ito yun, daily bread. Showbread yan. Meron diyang altar na yung pare, yung mga lipita naglalagay araw-araw ng bagong tinapay dyan. Narinito naman yung, ano dito? Seven lampstand. Okay? Narito naman yung insenso. Yung altar ng incense. Yung altar of incense. Ngayon, ito po yung veil. Ano yung sabihin ng veil? Ito yung tolda. Naalala niyo po ba yung namatay ang Panginoon? Ano nangyari sa tolda? Nasira. Napunit. Alam niyo bakit? Alam niyo bakit napunit? At bakit kailangan punitin? Kasi, sa body mo, may pintuan. Papunta sa soul mo, may pintuan wala. Ano yung pintuan ng soul mo?
5 senses. Di ba sa katawan natin may 5 senses? Ito yung 5 senses mo dito yun, no? Kasi kung ano yung nakita mo, yun yung ipaprocess ni mind. Kasi ito si soul, ito si mind, ito si will, emotion. Ito yan, base na yan. Kaya sabi sa Bible, lagi yung nilinisin yung soul ninyo, yung mind ninyo. Kasi yung mind ninyo, yun yung papasok sa soul ninyo, sa kaluluwa ninyo, sa puso ninyo. Ano ko na, i-cut ko na, magbalik na lang tayo salvation. Okay na po, maganda na yun. Matindi to, mamaya, kung nalaman ninyo. Ano tayo, topic natin, how to walk in the spirit eh. Now, dito tayo sa katawan. Di ba sabi sa Bible, offer your body as a living sacrifice. Holy, pleasing, perfect. Kasi dito ang inahandog nila perfect. Amen. No. Ngayon, may tanong ako sa'yo, sister. Kapag in-offer mo yung katawan mo kay Lord, yung katawan mo, temple na Diyos, hindi. Kung si Lord ang may-ari ng katawan, siya yung may-ari ng bahay. Pag may nakita si Lord na marumi, anong gagawin ni Lord? Pag meron hindi ayos, anong gagawin niya? Ayos. Alam niyo ba kung bakit siya naging anak ng karpintero? Bakit sa dami-dami ng trabaho na pwede niyang piliin, pinili niya na maging anak ng isang karpintero? Kasi si Lord ang King of Restoration. Siya ang nagre-renovate ng katawan natin, ng templo niya, ng soul natin. Siya rin ang nagre-renovate, mga kapatid. So, ibig sabihin, sister, makinig ka. Holy and pleasing before the Lord. Banal. Malinis. So, ibig sabihin, pag pumasok si Lord sa katawan mo, makinig kayo mabuti. Lahat ng sakit mo pwede niyang alisin. Amen. 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 Hello? Tama hindi. Amen. Ngayon, papasok si Lord dyan. Dire-diretso siya ng soul mo. At ang Holy Spirit, imagine ninyo. Yung templo. Si Lord pumasok galing sa labas. Papasok yan, dire-diretso yan. Bakit kinakailangan sirain ng Lord ang kortina? Alam mo kung bakit? Kasi, saan siya papasok? Saan siya mag-i-stay? Sa body? Sa soul o sa spirit? Sa spirit. Ha? Sa spirit. Doon siya papasok, sister, o doon. Sa spirit. Kasi narinig ko yung art of the covenant. Papasok si Lord sa spirit mo. Kaya pagdating sa 1 Corinthians, chapter 6, verse 17, ang nakipag-isa sa Panginoon ay kaisa niya sa Espiritu. So, yung Holy Spirit, saan pumasok? Saan pumasok si Jesus? Sa spirit. Saan yung trono ni Lord? Holy Police. Kasi ito yung tinatawag na ito yung tawag na Art of the Covenant. Ano yung Art of the Covenant? Amen. Sinakalan nun. Ang tawag dun sa kanyang ang tawag sa cover niya, mercy seat. Sabi nyo nga po, mercy seat. Mercy seat. Pag sinabi nyo mercy seat, ano yan? Luklukan ng awa. So, ibig sabihin, ito trono to. So, si Lord Jesus Christ, mula sa labas, papasok sa body mo, papasok sa soul mo, dediretso sa Holy of Holies, ito kasi yung trono niya. Holy Spirit. Kaya kailangan sirain ng Lord ang veil, para every time may struggle si body, may struggle si soul, makakalabas si Lord agad. Alam niyo dyan. Malinaw? Malinaw. Mami, nasaan si Lord? Sa spirit mo. Ngayon, saan nakakapasok ang kaaway? Saan nakakapasok ang kaaway? Kahit born again na. Sa body. Sa body, tsaka saan? Soul. Sa soul. So, pwedeng i-operate ni Satanas ang body at yung soul ng isang tao, pero never siyang makakapasok sa espiritu ng isang tao. Kasi ang espiritu ng tao, yan ay trono ng Lord sa tao. Hindi niya pwedeng sakupin yan. My God. Alam niyo ba? Saan ko na natutunan? Revelation sa akin nila ito. Oh.
Malinaw hindi. Malinaw. Mister, eto pa matindi. Eto matindi. Now, alam nyo ba na ang espiritu ng tao ay liwanag? Sino dito kapag nakapikit kayo? Pag nakapikit kayo, nakakita kayo ng liwanag. Amen. Amen. Saan yung liwanag nakikita ninyo? Kasi yung spirit mo, Ate Shaira, nakasuot ka ng liwanag. Ha? Hello? Nakasuot ka ng liwanag. Sino ano? Sino may Bible? Buklat nyo nga po sa ano? Roma 13 verse 12. Roma 13 verse 12. Romans chapter 13 verse Mag-uumaga na, nag-uumaga na. kaya iwasan na natin ang mga gawain ng kadiliman at isuot na ang kabutihan bilang panlaban nating mga nasa liwanag. Sa ibang version, King James. The night is far spent, the day is at hand. Therefore, let us cast off the works of darkness and let us put on the armor of light. Tingnan niyo po Armor of light. Sandata ng liwanag. Alam niyo ba na ang espiritu niyo ay nakasuot ng baluti? Your spirit is wearing the armor of light. Sabi matindi to? Your spirit is protected from every darkness. Kaya sabi doon, alisin na natin yung darkness. Darkness saan, sister? Darkness sa soul, darkness doon sa body. Hello? Alam niyo po ba kung paano po ang ginagawa ko? Pag ako po ay tumatayo, na? Nagsinusuot ko lagi yung armor of light. Ang ginagawa ko, yung spirit ko, pumipikit ako. Bago ako tumayo, ang gagawin ko, through imagination, through praying in the spirit, through word of God, ang gagawin ko, dahil yung veil, wala na yan eh. Ang gagawin ko, yung spirit ni Lord, na nasa loob ko, kailangan ko ngayong ilabas. Every time nagkakasala ka, umiiksi yung buhay mo. Kasi ang kasalanan ay isang bakterya sa katawan ng isang tao. Subukan mo kahit healthy ka, na-depress ka, kung nagkaroon ng depression, hindi ka na makakain. Kasi ang depression is a form of sin. Kasi baliktad yun sa faith eh. So every time nagkakasala ang isang tao, lalong umiiksi ang buhay niya. Hello? Now, okay. Sino sa inyo mayroong data? ChatGPT. Walang data? Okay. Eto, naalala niyo ba yung kabalantipan? Sinakalala ng kabalantipan. Alam niyo yung kabalantipan? Yung sa, yung plug natin dati, yung may gintong box. Alam niyo yan? Ngayon, alam niyo ba yung sabi nila sa pag-aaral, ang laman ng kabalantipan may 3 bagay. Alam mo yung laman ng kabalantipan? Explain ko pa. Una po, yung 10 Commandments. Pangalawa, ang laman niyan ay yung gintong lagayan ng mana. Tapos, yung tungkod ni Aaron. Yung tungkod ni Aaron na nagkaroon na, tungkod ibig sabihin, ano yun? Patay na. Nagkaroon ng dahon at nagkaroon ng bunga. Nasaan ito nakalagay? Sa Ark of the Covenant. At ang Ark of the Covenant, yan yung lukluk ang awa ni Lord. Yan yung trono ni Lord sa buhay ng tao. So, ibig sabihin, lahat ng tao, lahat ng Kristiyano, mayroon
mayroong Ark of the Covenant sa loob nila. Amen. Kasi may spirit. Tama hindi? Napakinggan nyo na ba yung sinabi sa Bible na touch not the anointed? Amen. Ha? Alam niyo na ba yun? Nabasa niyo na ba sa Bible yun? Sa Psalms? Touch not the anointed. Huwag niyong kakampihin ng mga lingkod na anointed ng Lord. Alam niyo bakit? Kasi kapag ang isang tao, makinig kayo, kapag kayo lumalakad sa body, lumalakad kayo sa soul. Lumalakad kayo sa body, lumalakad kayo sa soul. Kapag kinanti kayo, walang mangyayari sa tao. Husga lang siya ng Lord. Pero kapag kayo lumalakad sa Holy of Holies, ito yung nangingibabaw sa inyo kapag kinanti kayo. Ang kinakanti nila yung Ark of the Covenant inside of you. Mamamatay sila. They will die. Kasi they are not touching the body, they are not touching your soul, but they are touching the Spirit of God inside of you. Kaya napakadelikado ng mga anointed. One should touch the anointed of God. They were dangerous. Not because they were dangerous. They were dangerous because of the Ark of the Covenant inside of them. Eh, lumalabas yan. Paano kung lumabas yung espiritu niyan? Sa katawan niya, sa soul niya. At during that time, nung si Uza, yung hawak-hawak, nakalagay yung sa baka, yung Ark of the Covenant, yung natapilok yung baka, inalaya ni Uza yung Ark of the Covenant para hindi malaglag. Ang problema nun, bawal hawakan yun. Nung hinawakan ni Uza, kahit gusto niya tulungan yung Ark of the Covenant na hindi malaglag, baka pa hindi matupi. Kasi gawa sa purong ginto. Nung hinawakan ni Uza ang Ark of the Covenant, namatay si Uza. Alam mo kung bakit? They are touching the Ark of the Covenant. Hello? Amen. Now, dalawa yan, sister. Pababa o pataas. Yung buhay mo, ano ang direction? Papasok pa sa loob ng Holy of Holies o palabas? Ano ba saan patungo yung buhay mo? Palaman ka ba o pa-espiritu? Ano ba mas mahalaga sa'yo? Palaman o espiritu? Pag puro laman ka, wala kang ibang ginawa kundi kumain, lahat ng bagay, puro sa material na bagay, puro laman yun. Pero iba yung lumalakad sa espiritu. Hello? Pwede ba ang tao hindi mamatay? Pwede bang hindi mamatay ang isang tao? Pwede. Basta lumalakad siya dun sa Paano hindi mamamatay ang isang tao? Diba tinulong kanina? Maraming tao nakapunta sa way. Maraming tao napunta sa truth. Ang ibig sabihin ng truth, may encounter ka with the Lord. Eh, paano ito sinabi mong light? Pag napunta ka sa light, I am the way, the truth, and the light. Pag napuntahan mo yung light, there is no death. Amen. Hello? Alam niyo ba sabi sa Proverbs chapter 12, verse 28? Proverbs chapter 12, verse 28. Ang daan daw ng matuwid. Ang daan ng matuwid ay katulad ng isang ay daan na walang kamatayan. Is a direction of immortality. Now, paano natin manasan yung tendency na hindi tayo mamamatay? Ate Jack, tuturo ko sa inyo. Una, yung laman ng Ark of the Covenant is yung Ten Commandments. Ang trabaho ng Holy Spirit, i-remind sa'yo lahat ng utos ng Lord. Hello?
May sabihin ako sa inyo. Alam niyo ba na sa Bible, ba pinagbabawal ang baboy? Sa Old Testament. Kasi ngayon, sa New Testament na tayo eh. Kaya pwede tayong kumain ngayon ng baboy. Tama hindi? Pero kung pag-aaral ninyo, alam mo bakit pinagbabawal ang baboy? Kasi ang baboy talaga nagkukos ng high blood. Ha? Yung batas ng Diyos. Ang trabaho ng Holy Spirit sa loob mo, ilagay ang salita ng Diyos sa espiritu mo. So every time may struggle si katawan tsaka si kaluluwa mo, yung salita ng Diyos ang mag-aalala. Ipapaalala ng Holy Spirit sa espiritu mo, sa mind mo, yung salita ng Panginoon. Alam niyo po, hindi ko alam kung naiintindihan itong sinasabi. Hindi ko alam kung ako ba'y nakikipag-usap sa mga outer court believers. Kung kayo ay outer court believers, ibig sabihin, hindi kayo remnant. Kasi ang topic na to, ang teaching ko na to para sa remnant. Kapag hindi ka remnant, kasama ka sa mahihirapan ngayong time. Kasi itong topic ko na to para sa mga soldier ko Lord, sa mga warrior ko ng ating Panginoon. Alam niyo ba ibig sabihin ng ito, Word of God? Ito yung Word of God in the Spirit natin. Na-activate ito sa mamagitan ng ano? Reading the Bible. Ngayon, ito, ang tawag dito, lagayan ng mana. Yung mana, yun yung Word of God. So, anong tawag sa sisidlan? Ang tawag dito, revelation. Alam niyo ba, na ang espiritu natin nakakatanggap ng revelation mula kay Lord. So, word, revelation, ano naman ito? Power of resurrection. Pag sinabi yung power of resurrection, ito yung kapangyarihan na muli niyang pagkabuhay. Kung si Kristo binuhay ng Panginoon, nandiyan din ang espiritu ng buhay na bubuhay sa soul at body mo. Kaya yan bukas, sister. Kasi every time nakakailanganin mo ng kagalingan, manggagaling ang kagalingan doon saan? Sa power of resurrection na nasa spirit mo. Tatanungin kita, nasa ang healing system yun? Nasa langit? Nandito dito sa loob. Sa loob ng sarili. Narito ang lahat ng satugon. Ang wisdom ng Lord nandito dito. Ang healing, ang miracles, ang power. Nandiyan lahat inside of us. Ang problema, hindi nyo lang alam kung paano palabasin yung glory ng Lord from inside. So in my spirit, ay ganyan mo. In my spirit, I have the Word of God. In my spirit, I have the revelation of Christ. In my spirit, I have the power of resurrection. Yung power ng resurrection, alam niyo kung kailan ito talagang totoong fullness mararanasan? Pag binuhay na ng Lord ang mga patay. Kasi nakaroon ng rapture. Bumuhay yung mga patay, ang tawag doon, power of resurrection. Kung paano binuhay ng Panginoon. Now, nasaan ang power of resurrection? Inside of you, sister. So, every time na magkakaroon ng problema, struggle si soul. Kaya kinakailangan nagtatangs kayo, shake ka de hindum yada, kandeli kutrum yadi. Kasi bakit every time nagtatangs kayo, yung power ng resurrection, pinapasok ngayon ng spirit ninyo, pabalik doon, palabas ng soul ninyo. At pag pumasok, ang unang-unang healing na gagawin ng Lord sa'yo, bibigyan kanya muna ng kapayapaan. Pag pumasok na yung kapayapaan sa soul mo, nakalma niya na yung soul mo, ang susunod naman ang miracle niya, lahat ng sakit mo sa labas, pagagalingin naman ni Lord. Ate Jo, ngayon mo lang narinig yan? Ito matindi. Ito matindi. Kapag itong Holy of Holies na yan, sister, kapag lagi mong taglay-taglay ang salita ng
suot-suot ang revelation ng Lord, lagi mong suot-suot yung power of resurrection ng Lord, walang sakit na makaka-penetrate sa katawan mo at sa kaluluwa mo. At lahat ng hahawakan mo, sister, gagaling. Kasi bakit? You carry the power of Christ inside of you. Amen. Ngayon, ang tanong, pwede ba tayo maging katulad ng Lord? Yes! Paano tayo magiging katulad ng Lord? Hayaan natin si Lord kumilos. Palabasin natin yung glory niya na nasa loob. Alam niyo po ba, may orange. Nasaan ang glory ng orange? Sa loob. Nasa juice. Makikita mo yung binuksan. Yung iba na bigas. Nasaan ang glory? Sa loob. Nasa loob. Ng, sabi Milhi, nasaan ang glory niya? Sa buto. Nasa buto. Sa pinakaloob. So, anong kinakailangan? Nakita na kayo ng binhi na pag itinanim ninyo, pa nag-sprout yun? Ayun yung tinatawag ko, Christ. Kinakailangan yung power ni Lord lumabas sa katawan ninyo. Pag hindi nyo kayang palabasin ang power of resurrection, maaga tayong mamamatay. Kaya kailangan palabasin natin yung power of resurrection in our spirit. Kende kutam yan natin lakis. Kaya hara handar liyaku. Rem na dunang nada. May sakit tayo, ang lagi iniinom, gamot lang panlabas. Pero bakit yan subukan yung gamot sa loob, ang gamot ipalabasin natin? Amen. Amen. Pwede ba ang isang tao hindi mamatay? When you walk in the Spirit. Amen. Pastor, totoo kaya yan? Dito sa mundo, lahat tayo namamatay. Pwede ba ang isang tao hindi mamatay? Ito si Moises niya, hindi naman namatay. Ha? Si Enoch mo, hindi namatay. Lumakad ko sa espiritu ng Panginoon. Pwede ba ang isang tao hindi mamatay? Amen. Pwede. Paano? Walk in the Spirit. Walk in the Spirit. Basahin nyo nga Roma chapter 8 verse 2. Roma 8:2. Okay, Roma chapter 8 verse 2. May natutunan kayo mga kapatid? Amen. Sapagkat sa pakikipag-isa natin kay Kristo Jesus, kinalaya Okay. na tayo. Okay. Sa pakikipag-isa natin, Kay Kristo okay. Jesus, Ito si Jesus. Ito ka. Okay? Nakipag-isa ka lang ngayon kay Jesus. One na kayo ng Lord. Oh, tuloy mo. kinalaya na tayo sa kapangyarihan ng kasalanan at kamatayan. Stop. Saan ka pinalaya, sister? Sa kapangyarihan Ng kamatayan. kasalanan Ang kamatayan. at kamatayan. O, tignan mo. Sa pamamagitan ng kapangyarihan ng banal na Espiritu na nagbibigay buhay. Nasaan nakatira yung banal na espiritu? Sa soul mo o sa spirit mo? Espiritu. Sa espiritu mo. Ang trabaho ng Holy Spirit. Alisin yung kasalanan at kamatayan sa katawan mo. Yun ang purpose. Ang problema, walang nakaabot sa ganyan. Lagi na lang tayo sa way, lagi na tayo sa truth. Walang nakapasok sa spirit of life. Lagi na lang tayo doon sa may labas ng sa bakuran. Lagi na lang tayo doon sa sala. Walang nakapasok doon sa chamber of God. Amen. Sa Holy of Holies of God. Kahit ako eh. Minsan napapasok ko yun, minsan hindi. Lagi ko nakakalabas. Amen. Maganda? I hope may natutunan kayo. Amen. Baka pagka sinobrahan ko pa, hindi nyo na maintindihan. Ang susunod ulit yung sa ano.
Bakit ba tayo nag-aaral ng Bible? Lord, tulungan mo kami. Maging Para katulad mo. makalakad sa... Maging katulad ni Lord. Without sickness. makalakad Namatay po ang sa Panginoon. Espiritu. Pero alam mo ba, nung nabuhay po si Lord, alam mo kung ano naiwan doon sa tomb? Naiwan doon yung lino. Naiwan doon yung pinantabing sa kanya. Naiwan doon sa kuweba. Alam mo kung bakit naiwan sa kuweba, Ate Jo? Yung kuweba, sumisimbolo ng death. Death. Kamatayan. Pero nung nakita nila, bukas na yung kuweba. Kasi bakit? Wala nang kapangyarihan yung kamatayan kay Hesus Kristo. Amen. Alam niyo pinakamasayang araw? Yung buhay ng Diyos ang mga patay. Yan isa sa pinakamasayang araw. Kasi bakit? Doon lalamunin na ng buhay ang lahat ng kamatayan. Wala na hong kamatayan. Sino dito gusto nyo 80 years old na kayo, healthy pa rin kayo? Amen. Gusto nyo? Lumakad kayo sa Spirit. 80 years old. Walk in the Spirit of God. Naghahawak pa ang faith. Tayo tayong lahat saglit. Kontra mahal. Set lekita miyada kando. Deyandra. Lord, allow us to walk in the Spirit. Allow us to walk in the Spirit. Sabihin natin, Lord, let your word, let your revelation, let the power of resurrection magmanifest sa amin. In Yeshua HaMashiach name, amen and amen. God bless you po. Shalom.